There are two types of IP addresses. There's IPv4, which has been around for a long time, and there's the newer IPv6. For now, we're going to focus completely on IPv4. There's a whole section on IPv6 coming up later in the series. Many devices or hosts on the network have IP addresses. When one device wants to send a message to another device, it breaks the information into packets. Each packet has the sending device's IP address and the destination device's IP address. IP addresses have a clever design. While they look like one single address, they're actually two addresses in one. One part of the address refers to the host device itself. The other part refers to the network or subnet that the device connects to. Think of this example. Here we have two networks joined by a router. The router's job is to pass packets between the two different networks. Each device has a unique IP address. Within the network, the first part of the address is the same. This part refers to the network that the device belongs to. The second part is unique within the network. This is the individual device's address. When the two devices are on the same subnet, the source sends packets straight to the destination. But often the sender and receiver are on different networks. We can tell because the beginning of the source and destination IPs are different. In this case, the packet travels to the router and the router forwards the packet on to the correct network. We'll now take a closer look at how the network address and the host address combine to create an IP address. First, note that we represent an IP address as 4 decimal numbers. A dot separates each number. This format, called dotted decimal notation, makes it easy for humans to read. Each of these numbers is 8 bits long. So, to a computer, an IP address is a 32-bit number. That is, 32 ones and zeros in some combination or another. How much of the IP address is the network and how much is the host? Is it a fixed number of bits, or does it depend on the situation? When we configure a host with an IP address, we also configure a subnet mask. As shown here, it uses dotted decimal notation too, the same as an IP address. Keep in mind, computers and devices see these addresses as binary numbers, that is, ones and zeros. So our example will look like this. If you need a refresher on how binary numbers work, take a look at the video on our channel. The IP address looks almost random. In contrast, the subnet mask looks very orderly. All the ones are on the left, and all the zeros are on the right. Let's draw a line between the ones and zeros of the mask, up through the IP address. The IP address is now in two parts. The part covered by the mask's ones, and the part covered by the mask's zeros. If you look at it like this, it's quite simple. The part on the left is the network address, and the part on the right is the host address. In this example, we have 24 ones in the subnet mask. That means that this is a 24-bit subnet mask. That leaves 8 bits for host addresses. 8 bits means we can have up to 256 host addresses. We can't quite use them all, but I'll explain that soon. The interesting part is that we can change the length of the subnet mask. That is, the number of ones in the mask. What would happen if we changed this to a 20-bit subnet mask? We now have 12 bits available for hosts. That allows up to 4,096 host addresses. But there are less bits available for use by subnets. So when we plan out a network, as we're going to see in the next lesson, we can change the size of the subnet mask to suit our needs. This is called VLSM, or Variable Length Subnet Mask. Dotted decimal notation is one way of displaying a subnet mask. Another way, which is usually nicer, is CIDR notation. This stands for Classless Inter-Domain Routing. This is a / followed by the number of ones in the mask. In this example, there are 20 ones. In CIDR notation, In this session of CCNA series, I'll discuss about IP address classes. There are around 4.3 billion IPv4 addresses. Managing all those addresses
without any scheme are next to impossible. Let's understand it with a simple example. If you have to find a word from a language dictionary, how long will you take? Usually, you will take less than 5 minutes to find out that word. You are able to do this because words in the dictionary are organized in alphabetic order. If you have to find out the same word from the dictionary which does not use any sequence or order to organize the words, how long will you take this time? It may take up to 1 week to find out what that specific word from all the words. If an unorganized dictionary which roughly contains 1 billion words can take a 5 minutes task in a 1 week task, then suppose how nearly 4.3 billion addresses will make a search task complicated if they are unorganized. For easier management and assignment, IP addresses are organized in numeric order and divided in following 5 classes: Class A, Class B, Class C, Class D, and Class E. Each class has a range of valid IP addresses. The value of the first octet determines the class. For example, 0 to 127 determine the Class A IP address range. 128 to 191 determines the Class B IP address range. 192 to 223 determines the Class C IP address range. 224 to 239 determines the Class D IP address range. And the last 240 to 255 determines the Class E address range. IP addresses from the first 3 classes, A, B, and C, can be used for the host addresses. The other 2 classes are used for other purposes. Class D for multicast and Class E for experimental purposes. Let's see how the classes were created. As you know, an IP address is the combination of network and host ID. In each IP address, few bits are reserved for network address. The classes were created based on the network size. In Class A, the first 8 bits are reserved respectively for network addresses, which gives you the subnet mask of /8 or 255.0.0.0. In Class B, the first 16 bits are reserved respectively for network addresses, which gives you the subnet mask of /16 or 255.255.0.0. In Class C, the first 24 bits are reserved respectively for network addresses, which gives you the subnet mask of /24 or 255.255.255.0. For example, for the small number of networks with a large number of hosts, the Class A was created. The Class C was created for numerous networks with small number of hosts. Let's use an example to find the class of 3 different IP addresses: 1.2.3.4, 191.200.100.1, 192.168.1.1. To find the class of an IP address, simply pay attention on the first octet. Let's start with 1.2.3.4. If the value of the first octet is in the range of 1 to 127, you can say it's a Class A IP address. If the value of the first octet is in the range of 128 to 191, it's a Class B IP address. If the value of the first octet is in the range of 192 to 223, it's a Class C IP address. That's it for this session. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. Thank you. Okay, hi. So, good afternoon. Am I audible naman po? Narinig naman po ba? Ay, ganun. Okay. So, yan. So, kamusta naman? Okay. Kamusta naman po ang ating break? Okay.
So today, we're gonna discuss the part 1 of the final 2 topics for the finals. Okay? Actually, isang topic lang naman tayo sa final. So hatiin lang natin siya into 2 parts. Okay? So our topic for the final week will be all about the IP address, or short for Internet Protocols. O IP address or Internet Protocols. Okay? Sabi natin, to have a successful data communication, syempre kailangan natin ng sender, kailangan natin ng receiver, syempre we have the message itself, so we have the medium. So ngayon, isa din sa mga component for data communication is the protocol. So sabi natin, protocol is just simply set of rules. Okay, so isa sa mga set of rules na kailangan natin para makapag-usap yung bawat component is the IP address. Okay? So IP address is just simply a numbers. So technically, sa pag nakita nyo sa mga video clip kanina, IP address is just simply a number. Number siya, pero napakahalaga ng papel niya para magkaroon ng communication between the sender and the receiver itself. In short, pag sinabi natin IP address, that will be the identity or pagkakakilanlan ng bawat component within the network. Para alam daw na natin kung kanino ibabato or kung kanino nang galing yung data. So, pabilang natin yung mga contact numbers natin, yung mga cellphone number natin. Di ba? So, yung mga cellphone number na naka-identify lang siya sa atin to a certain number, to a certain company, or to a certain identity or entity. Okay? So, within the network, para si PC1 makapag-communicate sa PC2, kailangan niya ng IP address. Okay? So, that will be indicated yung IP address na yun. So, syempre, siya yung magiging source address. Yung IP address yun, siya yung gagamitin mo for the destination address. Syempre, kung hindi mo alam yung address, saan mo ibabato yung data? Kanina mo isi-send yung data. So, parang halimbawa, di ba? Nakakuha kayo ng mga o naka-receive kayo ng mga unregistered number. O may tumatawag, unregistered number. Kung the question is, sinasagot nyo ba agad yung mga unregistered number? Unless na lang kung may in-expect kayong delivery or kung may in-expect kayong rider na kaso whatever. So, nag-answer tayo ng mga unregistered number. Pero kung wala naman tayong in-expect na mga mga calls, bihira lang tayong sumasagot ng mga unregistered lang. Kasi hindi natin alam kung kanino nanggaling, kung scammer ba yung tumatawag. Diba? So parang ganun lang naman yung simple explanation for the IP address. So, simply yung identity or pagkakakilanlan. Yun yung gagamitin natin para makapagbato tayo ng information, makareceive tayo ng information, or makapag-connect tayo within the entire network. Okay. Ayusin lang natin yung mga nag-join. Then, isa sa mga kailangan natin para makapag-communicate tayo within the network, especially on the internet, is kailangan natin is the IP address. Okay? Sabi dito, on the internet, nobody knows you are a dog. Which is true. Diba? On the internet, hindi naman natin ma-identify kung ano yung kausap natin. Tao, hayop, bagay, robot pa ba yung kausap natin? Diba? As long as nakakuha tayo ng data o information dun kung saan sources tayo, wala tayong pakialam kung ano ba yung, kung sino ba yung kausap natin. Diba? So, internet, nobody knows or others. Minsan nga, di ba, pati mga I am not a robot, pwede na rin nating, di ba, may mga, ano na rin naman yun, may mga device na rin ang gagawin para pindutin lang yun. So, hindi natin ma-identify kung robot ba. Sa mga customer service, kaya di ba, mga AI na tayo. Ha? Parang pagtatanungin kayo, di ba? Pupunta tayo sa iba't ibang klaseng site. Yan, pupunta kayo sa iba't ibang klaseng website. Gaano kadaming website yung kabisado nyo? Isa, dalawa, tatlo, apat. So marami. Yung madalas na pinupuntahan nyo ng mga website, kabisado natin yung pangalan. Example, yung mga pangalan na yan. Yung mga nakikita nyo dyan sa screen. For example, yan yung mga iba't ibang klase ng website na pinapasok. Kung ganyan yung website, kung ganyan nakikita natin, mabiling kabasaduhin. Facebook.com, YouTube.com, Yahoo, Google, ano ba? Iba't ibang klaseng site, Pinterest.
Twitter, Telegram. So lahat kabisado natin kapag nakapangalan. Paano na ngayon kung hindi na uso yung tinatawag nating naming scheme? So that is a naming scheme kung ganito yung nakikita natin. Diba? How many number? How many cellphone number ang kaya nyo kabisaduhin without even saving it? Diba? Gano'ng kadaming contact numbers ang kaya nyo kabisaduhin na ito yung contact number na ito, ganyan. Pero hindi nyo sinisave. Ako isa lang. Cellphone number ko lang. Diba? Pwede ko na nakabisado yung mga iba cellphone. Hindi ko na save, hindi wala. Diba? Imagining hindi na uso yung tinatawag nating naming scheme. Yung parang ganito. Asan na? Asan na siya? Yan. So we have the NS lookup or the name server lookup ng yahoo.com. So this is the non-authoritative answer. So ang pangalan ng Yahoo, this is the server name, me.ycpi.cf www.g06.yahoodns.net. So this is the server name. Pero kapag nakipag-communicate tayo sa bawat network, sa bawat PC, sa bawat computer, within the local area network or wide area network, ito po ang tumatakbo. Within the network, lahat ng data communication natin, lahat ng information natin is in form of numbers. Kapag mag-send ka ng file, in form of numbers yun. Mapapansin nyo yung mga binary, yung mga sizes, di ba? Yung mga sizes ng mga file natin. Diba? Papansin nyo, halimbawa ito. Ayusin ko lang. Files. Bawa, ayan. Kapag properties natin, makikita nyo yung mga sizes. Bytes, MB. Diba? So, lahat ng data na nakikita natin, yun, mga MB, 1.20 MB. Diba? So, lahat yan naka-files, mga sizes. Diba? So, lahat ng data communication, mapa-sending man siya, exchanging data, lahat sila is form of numbers. Then, itong mga addresses na to nakita natin, ito yung ginagamit para makapag-send tayo ng file at maka-receive tayo ng file. So, pag wala itong mga addresses na to, hindi tayo makakonect kaya. So, imagine hindi na uso yung tinatawag na alias. Ayan, mga aliases na yan. At kung nauso lang itong mga numbers na to, kaya sabi natin kanina, how many numbers ang kaya mong kabisaduhin? Diba? Katulad nito na NS lookup, www.google.com. Yan. Ito yung server name na, ito yung tatapasin nyo, lahat siya may corresponding number. Diba? NS lookup, www.youtube.com. Yan. So sa YouTube ang dami. Dami niyang numbers to connect. So, ganun ka-importante yung mga addresses na yan. Kasi pag wala yan, hindi tayo makakunik. Parang ano, di ba? Gusto nyo mag-send ng file, hindi nyo alam yung email address, sabi sisend yung file. Gusto mong tawagin si ganito, hindi mo na maalam yung cellphone numbers. Gusto mong i-message sa FBC ganito, hindi mo na maalam yung pangalan. Di ba? So, walang communication na magagawa. So, ginagamit na IP address ito to be able to send and receive data. So, lahat na nakita natin, what's being connected to the internet, lahat sila dapat merong corresponding numbers. Sabi dito, on the internet, you are nothing but the IP address. So, lahat ng gusto mo i-connect, lahat yan may IP address based dun sa nakikita natin kanina. Ngayon, nasa ano na tayo, tinatawag natin IoT. So, nasa na tayo ng the generation of technology tayo na IoT. Pag sinabi natin IoT, that is Internet of Things. May tinatawag din naman Internet of Everything. So how it differ from Internet of Things or Internet of Everything? When ay Internet of Things, ito yung mga bagay na pwede i-connect natin to the internet. Your television, your washing machine, your refrigerator, your laptop, your cellphone. Ano ba? Lahat ng bagay na sa tingin mo pwedeng i-connect.
Yung mga bagay na pwede. Pero for example, yung mga inuupuan mo, tendency, hindi pa natin pwede i-connect yan. Yung pinapatungan ng laptop mo, hindi pa pwede yan. May mga bagay pa na hindi pwede i-connect. Pero may tinatawag tayong Internet of Everything. So pag sinabing Internet of Everything, halos lahat na is being connected to the internet. Yun yung pinagkaiba na Internet of Things at Internet of Everything. So lahat ng connected within the network, mapa-local man siya, mapa-man man siya, or mapa-one man siya, lahat yan may IP address. Kasi pag wala kang IP address, or wala silang IP address, walang communication. Kasi, saan mo papadala? Saan nanggaling? Right? Yun ang purpose ng IP address. IP address, in short, they are unique identifier. Identifier means sila yung pagkakakilanlan ng network mo or ng components mo. Sino yung di-discuss natin today? Ano ba yung pagkakakilanlan na yan? Paano natin ma-determine yung pagkakakilanlan or identity ng bawat PC? So sabi dito, an IP address or the Internet Protocol address is the logical address of a network interface. Ibig sabihin, lahat yan. Kung meron kang 1,000 PC, meron kang 1,000 identity. Pero the identity must be unique, meaning walang katulad. Kasi pag mayroong magkatulad dyan, magkakaroon tayo ng conflict. Bawa, may parehong Garcia within the classroom. Sinong Garcia tatay? May parehong Peter within the classroom. Sinong Peter yung tatay? So, ibig sabihin natin ng unique identifier, dapat walang katulad or walang kasi nagkakaroon tayo ng conflict. And sabi dito, the IP address is logical address. Logical meaning, pwede siyang mababago, patayin mo man ang computer, accidentally or not, mawawala siya. So, meron akong command, ipconfig/all or ipconfiguration/all. Dito ipapakita lahat ng details regarding your computer, even the connectivity itself. Yan. So, makikita nyo yan, ayan, ipconfig, ipconfiguration/all, ayan, Windows IP configuration. Yung details, yung pangalan ng laptop ko, connection, yan. Meron akong dalawang classic adapter for wireless 1, wireless 2, then may pang wifi ako. Yan. Lahat ng details, makikita nyo dyan. So dito makikita nyo, we have the word physical address. Yan o, physical address. Yan. Ano ba yung mga physical address niya? Ito yung mga MAC address na tawag natin. Yung mga naka-embedded, yung mga nakakabit na sa component mo. Diba? Nakaukit na dun sa interface card mo, sa LAN card mo, sa internet port mo, kung anong tawag natin doon. Kahit patayin mo man ng computer mo, sadyain mo yung pagpatay ng computer, hindi siya mawawala. Kaya tawag siyang physical address. Then may kita tayong logical address. Sabi, IP address daw is the logical address. Ayan, IPv4, IP address version 4. Logical meaning, pag pinatay mo yung computer, patayin mo yung server, pwedeng magbago yan. Pwede mawala, or pwede mapalitan, or pwede mag-retain. Yun ibig sabihin ng logical address. Okay, ang ginagamit natin na IP address ngayon is version 4. Yan, yung mga nakikita nyo kanina. Ayan, ito version 4. Yan, mga number na yan. This is version 4. So, lahat ng IP address provided dito, meron tayong version 4. At dito naman nakita nyo, meron medyo mahaba-haba. May mga combination ng letters and numbers. Yan, yan. May mga E. Tapos, yan. Ang tawag naman dyan ay version 6. Pag combination ng letter and number, that is version 6. Okay, so magkaiba ng mga version. Yan, yan. So, the IP address can be private, or can be used for a LAN, or a public for the use for the WAN. So may mga address tayo na pwedeng for a public network, may mga address tayo pwedeng for a private network. Yeah. Then the IP address can be determined statistically or dynamically. Pag sinabi statistically, pwede kang tayo mag-input ng IP address manually. Yan. Ito yung sa computer natin, lalagay yung IP address, which is the IP address is the identity.
Kung meron kang 10 PC, 10 magkakaibang IP address o 10 magkakaibang identity. So yung identity na yon, yun yung magiging indicator kung para malaman natin kung sino yung source, kung sino yung destination. Okay. Now, so pag sinabing statically, ayan, kayo mag-input, ayan. So you can input any numbers provided for the network, ayan. Then we have dynamically, based on, ayan, dynamically, assigned by another device on the network of device. Kaya papansin mo, pag naka-static yan, pwede kang mag-type. Pag naka-dynamic yan, naka-lock siya. Ibig sabihin sa server o yung network mo ang magpo-provide ng IP address. Okay? So tatandaan, IP address is the identifier o pagkakakilanlan within the network. So yung IP address o yung Internet Protocol, siya yung gagamitin natin para malaman natin kung sino yung source and destination within the network. Without the IP address, hindi ka makapag-send o hindi ka rin makaka-receive ng. Next. Then sabi daw, ang IP address natin is consists of 4 bytes or consists of 32 bits. Bits or stands for binary digits. Katulad ng sinabi natin kanina, lahat ng communication, lahat ng transaction, lahat ng data dumadali within the network, lahat yun in numbers. Kaya nakita nyo dyan, naka 32 bits. And each bits is being divided into 4. Ang tawag doon ay octet. Okay? And each octet can take only numbers from 0 to 255. But various rules exist for ensuring IP addresses are valid. So, ang tawag sa component natin. So, ang tawag sa IP address natin, ang base dyan ay dotted decimal system. So, this is A, dot B, dot C, and dot D. Ang basa dyan o tawag dyan ay dotted decimal system. Okay? That is dotted decimal system or DDS. So, ang basa dyan ay A, dot B, dot C, and dot D. Then, yung bawat component na yan, yung A, yung B, and C, lahat dyan, meron silang size. Ang data sizes dyan, equivalent to 8 bits. 8 bits. And overall, meron siyang 32 bits. Yung IP address size natin, meron tayong 32 bits. Yung parang nakatulad na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan yung mga sizes natin. Ayan o. Diba? 56 million bytes. So, ganun din for the IP address. Meron tayong ilan? 4 bytes, which is equivalent to 32 bits. Ayan. So, meron silang tig-8. Sir, bakit po tig-8? Yan. Sabi dun sa ruling, yung ranges lamang ng IP address natin. So, the ranges lamang ng IP address natin is ranges from 0 to 252. Okay, yung IP address lang natin, yung mga numbers daw na makikita natin sa IP address natin ay nagsisimula sa 0 to hanggang 255. So hanggang 265 lamang ang pwede natin gamit. Ngayon, sabi natin, they are equivalent bits. So bits that is binary digits of 0 and 1. So may simple ruling na ginagamit tayo to convert data. Pero ito sabihin ko sa inyo, wala tayong conversion na gagamitin dito. Walang conversion na magaganap sa exam. Lahat po ng gagamitin natin ay straight method. Ibig sabihin straight method, pag alam mo lang yung rules, kahit walang computation, makukuha mo agad yung sagot. Okay, so i-review lang natin yung basic conversion ng binary to digits para maintindihan natin bakit siya naging 8 bits. 8 bits. Sa basic conversion kasi ng decimal to binary and binary to decimal, gumagamit tayong tinatawag na power of 2.
So, may tinatawag tayong power of 2 kapag decimal, power of 8 kapag octal, power of 16 kapag hexadecimal. Pero sa octal, mag-ano lang tayo ng dahil bits ang usapan, so binary digits tayo. So, power of 2 meaning, so power of 2, that is 2. Diba? And 2. So, magiging tayong index 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, and so on and so forth. That is power of 2. Pero para mas madaling tandaan yung power of 2 na yan, we have the basic ruling. 2 raised to 0 is 1. E di 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. 32 plus 32, 64. 64 plus 64, 128. 128 plus 128, 256. Eh, sobra na. Kapag 256, ang sabi, ang maximum number lang is 265. So, pag binila mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is 256. That's the power of 2. Kaya bakit hanggang 8 bits lang yung data component natin? Okay? Yan. So, halimbawa, kung gusto nyo mag-convert tayo ng data, so basic conversion lang, hindi naman natin yan. Halimbawa, gusto ko mag-convert, maliliit lang para mabilis. Halimbawa, gusto ko i-convert ang binary digits ko na, diba, 34. So, decimal number ko, 34. Yan. Gusto ko siya i-convert into binary na mabilisan. So, gamitin lang natin the power of 2. So, this is 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. Yan. So, basic ruling lang dito kapag gagamitin mo yung number 1, kapag hindi nagamit yung number 0. Ang kailangan ko, 34. So, hanapin natin mga number na pwede magamit for 34. 128 sa 34, magagamit ba? Hindi. Sobra. So, that is 0. 34, para makuha, magagamit si 64, hindi. Sobra. So, 32, 34, magagamit ba yung 32? Oo, magagamit. So, lagay mo 1. So, ano kailangan natin sa 32 para makuha si 34? So, 16, hindi pwede, 0. 32 plus 8, 40, sobra, so 0. 32 plus 4, 36, hindi pwede, 0. 32 plus 2, pwede, hindi 1. O sa so nakuha na natin 34 by means of 32 and 2, so si 1 ay 0. So, pag ginamit yung number, plot 1. Pag hindi nagamit yung number, plot 0. Okay, yun lang yung basic conversion. So, ano pa? 123. Sige, 123. Sige, 123. Kasi itong 128, 64, 32, pag inad natin yung 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ang maximum number lang yan, ito, 155. So, pinag-add natin lahat yan. So, pag pinag-add mo lahat yan, so 111 lang lahat yan. So, 130, 138. So, magagamit ba yung 128, 138? So, pwede. And this is 138, but 138. So, magagamit yung number 1. 128 plus 64, 192. So, sobra. So, 0. 128, 32, 160. So, 0. Hindi pwede yun. 128 to. So, 162. So, 142. 242. So, hindi pwede. 142, I mean. So, 0. So, 128 plus 8. So, 156. So, pwede. So, 1. Add lang. So, 128 plus 8, 136 plus 4. So, si sobra. So, 136 plus 2, 138. So, 1. So, ganyan lang. Mag-convert. Diba? So, kung babaliktarin mo naman binary to decimal, ganun lang din. Ipa-plot mo lang 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, ganyan lang ang paano makuha. So, ganyan na binabato yung mga data natin. Ha? In form of binary. Pero sabi ko nga, wala tayong conversion na gagawin. Lahat tayo straight method ang gagamitin. Okay? Yeah. So, nakita nyo, 255 lamang yung maximum. Okay?
So what is IP address continuation? So ayan, so bawat octet A.B.C.D pwede kang gumamit ng number from 0 to 255. Example, 192.168.100.13. So that po ang base dyan, hindi po 1.2.3 So hindi po. Kaya ang pantawag dyan ay dotted decimal system. So ang number na pwede natin magamit is from 0 to 255. Okay, so wait lang. Okay. Yeah. So, ulitin natin, IP address is a unique address. Ibig sabihin, siya yung maging identity. So, dapat wala siyang kapangalan o wala siyang kapareho within the network. Kasi kung may kapareho, magkakalituan kung saan nanggaling o kung sino pupunta o sino magbabato ng data. Okay? So, ginagamit ng IP address para makapag-send o para makareceive ka ng data. So, without the IP address, wala kang marireceive or wala kang masisend na kahit ano. Next. So, IP address daw natin ay nahati sa dalawang part. Yung isang address lamang, isang address ay nahati siya sa dalawang part. Yung tinatawag natin na network address at host address. Paano po natin malalaman na network siya? Paano po natin malalaman kapag host? Pag sinabi natin network address, sa network address is indicated as group. Okay? So pag sinabi nating IP address, ang pinag-uusapan natin sa IP address is kung saan group siya belong. Network address is called the group address. So sa pamamagitan niya, malalaman natin kung saan sila group belong. Kung magkaparehas ba sila ng pinanggalingan or magkaiba. Di ba parang gusto mag-share it ng file. Diba? So dapat para makapag-share it kayo ng file, so dapat belong kayo sa same Wi-Fi o mag-belong kayo sa same internet. Ganun din kapag screen mirroring, dapat ang TV at cellphone mo belong to same group o belong to a same network. So para makapag-send kayo ng files o makapag-screen mirroring kayo. Sa hotspot din, ganun din. So you must be belong within the same network. Okay, so pag sinabi natin network, that stands for a group. Okay? So pag sinabi naman nating host address, syempre ito yung para sa PC, ito yung para sa client, mga client address, o syempre sa mga user address. Okay? So katulad yan, bawa, yung isang bit natin mapupunta sa network, and isang bit mapupunta sa host. So ayan, katulad ito, 10.1.1, 122.32.201.11, yung 10 napunta sa network and the rest napunta sa host. Sir, paano natin malalaman paano mapupunta sa network at paano mapupunta sa host? Depende po kung anong classes ng IP address sila belong. So ulitin natin, pag sinabi natin network address, kung saan sila group, company belong. Pag sinabi natin host address, yun yung mapupunta para sa PC, sa client, and the user. Isang address lang yun, pero may nahati siya sa dalawang part. Katulad nito, nakikita nyo dyan. Okay, so paano po natin malalaman kung anong address ang mapupunta sa network at mapupunta sa host? Depende po sa IP address classes na meron tayo. Okay. Ayan. So to summary muna bago tayo mag-proceed sa IP classes. So IP address natin, it consists of 32 bits. Okay? At ang tawag po sa IP address natin, that is dotted decimal system. So yung nabasa po ay A,
.B, .C, at .D. IP address natin na hati sa dalawang part. Isa para sa network at isa para sa host. Tatandaan nyo, lahat ng network address nasa kanan at lahat ng host lahat ng network address nasa kaliwa at lahat ng host address nasa kanan. Tatandaan nyo kasi gagamitin natin yan mamaya sa procedure natin sa paghahanap ng network at host. Lahat ng network address nasa kaliwa. Lahat ng host address nasa kaliwa. Dito sa kanang kaliwa. Okay. Lahat ng network address nasa kaliwa. Yan, kaliwa. Lahat ng host address nasa kanan. Tandaan, host sa kanan, network sa kaliwa. Then, ang number na IP address natin, ang maximum number ay 255 lamang. Kasi tigi 8. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. Kapag inad po yun, that's equivalent to 255. Kaya maximum 255. Then, lahat sila is in form of binary. Kapag nagta-travel in data, kapag napag-usapan natin dun sa OSI layer natin, lahat sila nagta-travel in binary numbers. 1, 2, 4, 8, 16, 67. So, yung mga value number natin ranges from 0 to 255. Okay. Yan yung summary ng IP address. Next. So, we have the classes of IP address. So, ito yung ngayon, dito natin malalaman kung alin part ang mapupunta sa network, alin part ang mapupunta sa host. Ang host sa kanan, ang network sa kaliwa. Based on their classes. So, IP address classes, we have class A, B, C, D, and E. Pero ang hint neto ngayon, ang hint natin, para madaling tandaan, kung anong classes natin, kung ma-identify nyo kung anong classes siya, dun octet lamang siya bibilugan. So, ito malalaman natin. Okay? So, simulan natin. Class E. So, the class E address, the first bits are used to represent the network address. The remaining bits are used to represent the client host. So, pag ganito daw for class A, ayan, hangatian. Yung una sa network, yung pangalawa for the host. Isa sa network, tatlo sa host. If we use only class A IP address, maximum number of groups or network is equivalent to 255. So, 255 lamang daw, o may 255 na networks o group lamang ang class A. Pero sabi naman dito, a maximum number of hosts in one network. Parang the boat is sinking group herself into 16,777,115. Isang group, meron siyang 16 million. Eh, meron kang 255 groups. Gaano kadami yan? Sa isang group daw, sa isang group, meron kang 777,115 per network, per group. So, meron kang 255 group. Gaano kadaming host? Gaano kadaming user? Gaano kadaming PC? That is 4 billion. Onti lang yung network ng class A, 255. Pero ang host mo ilan? 16 million. Eh sir, paano natin malalaman kung class A yan? So malalaman mo kapag class A ang IP address natin. Yan. So di ba meron tayong dotted decimal system? A, .B, .C, .D. A, .B, .C, .D. Yan. So ito yung octet natin. Di ba? Ang basa dyan, dotted decimal system. Ngayon, paano man natin malalaman kung anong classes sila? Titignan nyo lang lagi yung starting number. Yung starting number or yung starting na starting point. Yan, starting number. Ang starting number natin, so ang starting number natin ay lagi nasa octet A. So lahat ng starting number ay nasa octet A. At malalaman natin kapag class A siya, pag class A ang IP address mo, itong starting number na, ito lang lagi starting number natin kay octet A. Yan lagi starting number. Kung ang starting number natin ay nagsisimula sa 1 hanggang 126, that is class A.
Okay? So, class A address tayo kapag ang first octet natin o yung starting number natin ay nagsisimula sa 1 to 126. For example, 10, yung first octet lang itong side, and the rest could be any number ranges from 0 to 255. Yan. So, ang titignan lang natin lagi para malaman natin kung class A, class B, class C siya is yung unang number. Yung lagi nasa unahan na number. Okay, kung ang unahang number mo ay yung starting number na tinatawag natin ay nagsisimula sa 1 to 126, matic yon class A. Okay, so class A yon, matic. Okay, laging titignan nyo yung starting number, yung unahan na number. And the rest could be any number. Yung mag-succeeding number could be any number. Ngayon, sir, paano natin malalaman kung class A or class B siya? Yun nga, sabi natin, yung first number. Ngayon, sir, paano natin nahatiin ngayon yan? Sabi dito sa PowerPoint natin, first 8 bits are used to represent the network address. The remaining bits are 24. Katulad ng sinabi natin kanina, may hit tayo. So, ang hinahanap natin ay class A. So, ang hinahanap natin ang class A, so meaning, yung etong A.B.C.D natin, yung octet A sa class A, octet A sa class A, so that will be the network. Yung remaining is for the host. So 120.255.0.175. So class A siya kasi 120, pasok pa siya sa 126. So para malaman natin kung ano yung network, so yung octet A will be the network and the remaining will be the host. Ganyan ang hatian. So yung 10 belongs siya sa network o group 10. Then 120, that is the network address. So meaning belongs siya sa group 120. So ganyan. So nahati na natin yung network and host for the class A. So para malaman as class A siya, dapat from 1 to 126 yung first number o yung starting number natin. And the succeeding number should be any number from 0 to 255. Then ang network and host address natin dito, ang first octet for the class A, that will be the network address, and the remaining, that will be for the host. Okay? Yan. So, yun madali yung tandaan yan. Class B, ayan. So, sa class B naman, hati. So, sa class B, hati siya. First 16 bits are used to represent the network address. The remaining bits are used to represent the client. So, hati. Ayan. Network, 8 bits. So, meron siyang 65,535 groups. And each group, pwede siya magkaroon ng 65,535 groups. O ganun din. Diba? So, meron tayong 65,535 PC per group. Eh, meron tayong 65,535 groups. So, ganun din, 4 billion. Okay? Sir, paano naman natin malalaman kung class B naman siya? So, malalaman natin kapag class B address tayo. Yan. Yan. So, malalaman mo naman na class B address tayo. So, class B. So, class B tayo. If the starting number, ang starting number natin ay nagsisimula sa 128. 128 to 191. So, class B siya. Yung starting number natin, ang starting number natin lagi nasa octet A.
starting number natin lagi nasa octet A. Nasa unahan lang. Lagi nasa unahan na number lang titignan nyo. Diba? So, lalagyan nyo lang. Bawa, 132. 132.100.10.254. Yan. Ang titignan nyo lang lagi yung nasa unahan. Kung ang nasa unahan mo ay 128.191, that is class B. So class B na siya, 132 class B. And the succeeding numbers could be any numbers. Okay? Then, paano uli ang hatian natin? So, observe, ano po yung mapupunta sa network, ano po mapupunta sa host. Ano ba yung hinahanap natin? Ano bang classes siya? Class B. So, kung class B siya, ang hatian ngayon natin hanggang B. So, hatiin mo naman hanggang B. Dot A, dot B. So, hatiin dito. Yan. Dalawa sa network, dalawa sa host. Kung dito kanina, class A tayo, so ang hinati natin, magkanghati natin nagsimula sa class A. Ayan. So, network mo, nasa A. And yung B, C, D para sa host. Ito naman, sa class B tayo, 128.191. So, ang hatian natin, AB, magkasama, CD, magkasama. So, si AB sa network, si CD is for the host. Yan. Okay? So, class E, basta ang starting number mo, 1 to 126. Class B naman, ang starting number natin, 128 to 191. Okay, so send ko naman yung PowerPoint sa inyo later on and the recording so para makabisado. Yeah. So for class C, ayan. So first 24 bits are used to represent the network and the remaining 8 bits to represent for the client host. If we use only class C, IP addresses, maximum number of networks, 16,077,115 networks. And meron lang tayong 255 hosts per networks. So, ano natin 255, katumbasti pa rin yan ng 4 billion. So, sir, paano nalaman yan? Bawa, IP address mo 1.1.1.1. Itong unang portion na to, ika-count mo hanggang 255. Pag nag-255 na dyan, itong 1 na to, magiging 2, tapos ito, 0 ulit hanggang 255. Ito naman, magiging hanggang 255 din yan. Pag nag-255 naman yan, itong 1 na to, magiging 2. Tapos continuous ulit. Tapos hanggang 255 yan. Kaya ang sabi natin, umaabot sila ng ganyang kadaming host o ganyang kadaming. Okay, so yung hatian na yan. Ano, timer lang din naman yan. Orasan, di ba? Pag umaangat yung isa, susunod yung isa, susunod yung isa. Okay? O, sir naman, paano natin malalaman kung class C na tayo? So, class C address tayo. Kung class E tayo, pag class A, yung IP address mo, nagsisimula sa 1 to 126. Okay. So, pag class B naman, ang starting number mo, 128 to 191. Ang hatian natin for class A, diba? Hatian natin for class A sa octet A. Yung octet A, mapupunta sa network. Octet B, C, D, mapupunta sa host. So, kung hinahanap class A, yung A kukunin natin sa network and the remaining is the host. For class B, 128 to 19. Ano ba kailangan natin? B. So, hatiin natin si A tsaka si B. O, natin sa gitna. Diba? A and B for the network, C and D is for the host. Ngayon, class C, sir, paano natin malalaman pag class C? Class C ka kapag ang IP address mo nagsisimula sa 192.2223. 192.2223. Okay, so yan ang IP address natin. Pag nagsisimula sa 192.2223. Simula, ibig sabihin the starting IP address. So that will be, for example, 192.168.10.254. Diba? So, pwede magsimula 240.250.0.1. So, lagi ang starting point natin,
Kung ang starting number mo ay 192.223, that's equivalent to class C. So, paano po hatian sa class C? So, sa class C, so class A, ang hinatin natin A. CD for the host. Class B, natin hanggang B. So, AB for the network host. Ngayon, so class C, ang hatian natin is mula A hanggang C. O yan, hati lang natin. Itong 192.168, that is the network. Sabi natin, ang network address mo nasa kaliwa, ang host address natin nasa kanan. Yan, madaling hatian para madaling tandaan. Kapag class A, hatiin natin network address sa A ka magsisimula maghati. And the remaining is for the host. For class B, ang hatian natin hanggang B. O di A, B magkasama for the network. Host is si CD, nasa kanan. For class C, ang hatian ng network hanggang C. O yan. 192.168.10 for the network and 254 for the host. So tatandaan pag sinabing network, that is group, and host is for the piece. So yan po yung hatian natin. Ha? So the IP address is limited. The number of network address is pari. So depende yun sa pasan mo siya gagamitin. And ganun din for the number of hosts. So nagbabago naman kasi yan depende sa dami ng IP address na kailangan. Okay? Ayan. So class A. So summary ulit. So class A, first bits are used to represent the host. Network I mean, and the remaining is for the host. Yan, meron siyang 16 million hosts. Ayan. So ang starting IP address natin ay 126 and the remaining numbers should be 0 to 255. Ayan o. For example, IP address natin 1.2.3.4. So yung first number, first octet, that will be the network. Yung 50.100, 150, 200, so ang network address mo si 50. So 126.22, 250, so ang network address mo is 126. So class A ranges natin ay from 1 to 126. So ito yung mga number of PC, katulad sinabi natin kanina. Ayan. So class B, ayan, ang starting number natin 128 to 191 and the remaining number should be 0 to 255. Laging starting number lamang yung basihan ng ating classes. So ang hatian natin dito hanggang B para sa network, CD is for the host. Ang host net address natin nasa kanan, ang network address natin nasa kaliwa. So for example, 128.234. Ayan, so naging network natin 128 tsaka si 2. 160.0.0.1. So pagdating hatian 160. 175.22. Ayan, so hatian natin. So same lang. Okay, so yun natin sa gitna. So, kaya papapansin yung hati sa gitna, magpantay yung number of network at pantay yung number of hosts. So, per class C naman, ang ranges natin from 192 to 223. 192 to 223 per class C and the remaining pa rin is 200. Lagi starting number ang tatandaan. Pero ang hatian natin ng network at host, pag sa class C, ang hatian natin ng network hanggang octet C and octet B is for the host. Yan. Eh, papansin nyo, 192.168.3.4 IP address ang naging network address, 192.168.3.0. Then, class D, ginagamit lamang siya, reserve. Ang class D, reserve lang po yan. And class E, reserve po parehas yan. So, hindi naman ginagamit nila. They are reserved for A. Yan. Ito na lang para madaling intindihan. So, ang IP classes natin, ayan. Class A is 1 to 127. Pero yung 127 reserve pa rin yan. So, ang IP address ranges natin is 1 to 126. Ang hatian natin, ayan. Network, tapos host. Class B, nagsisimula sa 128 to 191. Network ang hatian, host. So, class C, 192 to 223 lamang. Ang hatian natin, tatlong network and isa yung host. And class D, 224 to 339 reserved for multicast. 240 to 225 reserved for experiment or reserved for research. Okay. So, yan yung ating IP address class. So, tatandaan, the IP address must be unique. So, dapat wala siyang katulad o wala siyang pagkakakilanlan.
So para malaman natin kung magkakaroon tayo ng hatian ng IP address based dun sa starting octet natin. Okay, so ngayon start na tayo sa part 1 of the exam. Sabihin natin, ito yung test 1 sa exam natin. Ito pa pala, sorry. Ito yung mga ranges for the private. Private, ibig sabihin pang local area network yan. So, yun yung mga ranges ng IP address na pwede mong ibigay. Then, makikita nyo yung subnet mask. So, the subnet mask is just simply the alternative of the IP address. So, sa pamagitan ng subnet mask na to, is malalaman mo kung anong IP classes ang bibigay mo base lamang sa subnet mask. Kung binigay sa iyo 255.0.0 the subnet mask, automatically class C. Class B naman kapag 255, class C kapag 3. So parang ganito lang naman yan. Halimbawa, ayan, so 10.10.10.10, ang subnet mask niya, papansin mo yan, 255. Ang pinagbasihan lang dyan is yung first octet. O ilagay natin dito, 192.168.10.0. 192.168.10.1. Ayan. Sabi binigay sa kanya 255, 255. Kasi nalaman yung first octet mo ay 192. So, laging pagbabasihan is first octet. Yung subnet mask is indicated just for the alternative. So, pag ganito lang ang binigay sa iyo na subnet mask, ibig sabihin, ganyung classes ang IP address lamang na ibibigay po. Okay? So, let's start our network and host identification. This will be the part 1 of your final exam. For example. So, ang basic rule lang natin ito. Sabi dito, encircle the network portion. So, bibigyan kita ng IP address. Bibigyan ko kayo ng isang certain IP address. Bibilugan nyo lang alinin para sa network address. Nakalagay network lamang. Network. So, 177.100.18.4. So, paano natin malalaman ng hatian? Depende sa klase ng IP address. So, class A tayo. Ang hatian mo, class A, kapag ang IP address mo nagsisimula sa 1 to 126. Class B ang hatian mo kapag ang IP address mo nagsisimula sa 128 hanggang 191. Class C ang magiging hatian mo kapag ang IP address mo nagsisimula sa 192 to 223. Ayan. So, hatiin daw natin. Circle the network portion of this address. Lahat ng network portion natin nasa kaliwa. And nasa kanan naman, lahat nasa host. So, sa 177.100.1.84, .18.4, alin daw po ang mapupunta sa network? So, paano yung hatian natin? So, ang IP address ko, 177. So, siya sa pasok sa class B. So, paano hati? So, dahil class B tayong hati mo ay 2. So, class B ang hati natin 2. So, yan. So, ito na si network. Hindi may 0.1, may 1 point ka na sa quiz, sa exam. Pag hanapin mo lang yung network portion. Diba? Yan. Halimbawa, ang hinahanap naman, may IP address tayo 117.89.56 o .45. O anong classes siya? Anong bibilugan natin diyan? Alin daw mga pupunta para sa network? Sa 117.89.56.45. Ano daw mapupunta sa network? Anong number dyan ang mapupunta sa network? Anong bibilugan natin dyan sa 117.89.56.45? Ano daw po yung bibilugan natin? So, ang bibilugan, 117. So, ano na? O di may 2 puntos ka na. So, ganun lang kadali. That is the straight method. Kung ano lang yung kailangan, yun lang tayo. Hindi natin, wala ng competition na magaganap. Di ba? So, kailangan nyo lang tandaan yung ranges.
Okay? So, kailangan nyo lang tandaan yung ranges natin. Ha? Huwag naman kayo magpalala. Open ranges naman tayo. May provided na. Kailangan nyo lang magpo-provide ng index card para ilagay yung mga requirements natin. Kasi medyo marami kailangan na requirements or data. So, ina-allow naman kayo for the index. Yan. So, I have 220.200.23.1. Ano daw po yung mga anong classes ng IP address dyan? Tapos, ano mapupunta sa host? I mean, sa network. Ano din mapupunta sa mga network natin? So, sa 10.250.1.1. Alin mapupunta para sa network? Anong classes? Then, ano din mapupunta sa bawat network? So, kailangan nyo lang tandaan yung ranges. Pag nalaman nyo yung ranges, doon nyo na malalaman yung magiging hatian. Diba? So, ito, 200. So, type C. So, type C daw itong una. So, they become, yan. So, ito ay 200, 220. Yan. So, this is for the network. So, lahat ng network nasa kanan. Okay, so ito 10. So, obviously 10, pasok siya sa class A. So, ang bibilugan lang natin dito is yung 10. So, that is for the network. Yan. Okay, so ganun lang kadali ang finding the network portion. Network portion na hanapin lang natin kung anong part. Siyempre, kung may network portion, ano yung mapupunta para sa host? Siyempre, kung hindi mo napili, yun yung mapupunta sa host. Yung mga hindi natin napili. Diba? Sabi dyan, syempre, ito naman. So, magkaiba naman. Circle the host portion. So, bibilugan mo lang yung para sa host portion. Diba? Kailangan nyo lang i-identify anong IP address classes. Pag na-identify nyo yung IP address classes, malalaman nyo na at kung ano yung mapupunta sa network at kung ano mapupunta sa host. Yeah, 117.45.222.45. Ano daw po mapupunta sa host? Ano daw mapupunta yan? Yan. Ano daw mapupunta sa mga host natin? So, kailangan nyo muna identify kung anong class siya. Pag na-identify nyo, na agad yung magiging hatian. So, 17.45.222.45, ano daw mapupunta sa host? Sa 198.125.87.177, ano daw po mapupunta sa host? So, sa host daw, this is class A. So, syempre, kapag class A ka, yan, so bibilugan mo lang. So, itong 45, 22, 45 will be your host. So, yan lang yan. Bilugan mo lang yung para sa host. Ito naman, 198.125.87.177. So, obviously, that is class C. So, pag class C, ang pinakadulo will be the host. So, ganyan po yung pag-identify ng network and host. So, kailangan nyo muna i-identify kung anong class yung IP address natin. So, class A ba siya? Class B, class C? Then, pag nalaman nyo yung class A, kung class B at class C, malalaman nyo na yung hatian. Lahat ng network address nasa kaliwa at lahat ng host address nasa kanan. Nakita nyo naman. Di ba? So, questions. Sila, meron nakukuha nyo na yung test 1 ng exam o ng quizzes sa paghahanap ng network portion and host portions. Pag sinabing host portion, kukumpit nyo lang. Ay, hindi. Bibilugan lang. Walang competition. Bibilugan nyo lang ang napunta sa network at napunta sa host. Ayan. So, may tanong po ba? Nasundan naman po ba ang pag-identify ng network portion and host portion? May questions po ba? Wala naman po. Okay, mukhang wala na pong tanong. And lastly, ito,
Walang computation na magaganap. So dito naman, using the IP address and subnet mask shown, write out the network address. Ito naman, magbibigay ako ng IP address sa subnet mask, hahanapin nyo naman o kukumpitin nyo yung network address. Yung kanina, in circle lang, bidulugan lang natin yung pag-identify. Identify lang naman, identify the host and identify the network address. Identify lang, bibulugan. Ito naman, using the IP address and subnet mask shown, write out the network address. So for example, magbibigay ako ng certain IP address and network address. Ito, ano tayo, state method. Walang conversion, walang computation na gagawin. Pero state method lang tayo. So may IP address ako, 188.10. So 188.10.18.2. Ayan. So may certain IP address tayo. Yeah, so may certain IP address tayo. Then may subnet mask siya. So binigyan ka ng subnet mask na 255.255.0.0. So yan. Sabi, find the network address. So hanapin daw natin yung network address based on the IP address and the subnet mask. So paano natin nahanapin yung IP address? Paano natin nahanapin yung network address sa pamagitan niyan? Straight method. Tatandaan, kapag hinahanap ay network address, tandaan, kapag hinahanap ay network address, kung ang subnet mask sa network address mo ay 255, simply copy the value above. So copy lang natin yung value nasa taas. So this become 188. Kopya lang, kopya, 188. That. So 255, ang subnet mask. Ang hinahanap natin ay network address. Kapag 255, ang subnet mask at hinahanap mo ay network address, simply copy the value above. Tatandaan, kapag hinahanap ay network address, finding the network address, kung ang instruction ay using the IP address and subnet mask shown, write out the network address. Hanapin daw yung network address. So ito yung IP address natin, nasa taas, ito yung subnet mask. So ang ruling natin sa paghahanap ng network address, kapag ang subnet mask mo ay 255, simply copy the value above. Ayan, 188.10. Then kapag hinahanap ay network address at ang subnet mask mo ay 0, automatically 0. In short, any number multiplied by 0, the answer is 0. So yan for the network address. Kung ang hinahanap ay network address at ang subnet mask mo ay 255, simply copy the value. Pero kapag ang subnet mask mo ay 0 at hinahanap ay network address, the answer is 0. Yan. Sulitin natin para maintindihan. So another sample tayo. So meron akong IP address na 10.10.10.10 at may subnet mask siya na 255.0.0.0. Find the network address. NA stands for network address. So, hinahanap is network address o N. Ang ruling natin, sabi natin, kapag hinahanap ay network address, kapag ang subnet mask mo ay 255, simply copy the value above. So, copy lang natin yung value sa taas. So, 255 siya, that is 10. Ayan. So, nakuha 10. So, that become 10. That's 0. That's 0. That's 0. Kung ang subnet mask mo ay 0, so automatically 0. Yan. Walang conversion na ganyan. Ang tawag kasi dyan ay masking or anding. Anding kasi, anding, that is multiplication. So kahit hindi natin i-convert yan, basta may 0 kang value, automatic ang sagot dyan ay 0. Kaya sabi ko kanina, di ba? Any number multiplied by 0, the answer is 0. Yan. So susundan naman tayo. Yan. Sige, isa pa.
So kung may IP address naman kayo, sabihin natin 199 199.20. So 999.20.150 150.35. Yeah, if your IP address o subnet mask mo ay 255.255.255.0, so what will be the network address? So tatandaan, kapag network address ang usapan, kung ang subnet mask mo ay 255, simply copy the value above. Kapag ang subnet mask mo ay 0 pero ang hinahanap ay network address, simply 0. So naging, ayan, so 199.20.150.0. Ayan. Ayan. So nakuha na siya. So ganun lang kadali, oh. Mapaperfect nyo yung exam natin. So it become 199.20.150.0. Yan. So, ganyan lang kadali. So, ruling, ang tawag dyan straight method, wala tayong formula. Ang ruling lamang, kapag hinahanap ay network address, kapag ang subnet mask mo ay 255, kakopy mo lang yung value sa taas. Kapag ang subnet mask mo ay 0 at hinahanap ay network address, 0 siya. Okay? Kung ito naman ang instruction, use the IP address and subnet mask shown, write out the host address. So same. So meron ka daw IP address, may subnet mask ka. Ang ruling naman neto, opposite lamang ng network address. What do you mean by opposite? Pag hinahanap natin ay network add or network address, so pag hinahanap natin network add or network address, kung IP address mo at ang subnet mask niya ay 255, simply copy. Pag 0 ang subnet mask, 0 siya. Pag hinahanap ang network address. Ngayon, hinahanap natin ay host address. So the host address is opposite ruling lamang ng network. So meron akong IP address 188.188.10.18.2. May subnet mask siya na 255.255.0.0. Ang hinahanap ko ay host address. So pag hinahanap natin ngayon ay host address, kung sa network address tayo, kapag ang subnet mask mo ay 255, simply copy the value. Kapag 0 ang subnet mask at network address ang hinahanap, 0 ang sagot. Dito naman opposite. Ang kailangan ko ay host address. So sa host address ngayon, opposite ruling. Saan yung mouse ko? Saan yung pointer? Wala yung pointer. Wait. Yeah. So opposite ruling tayo. Kapag hinahanap ay host address, kapag 255, it becomes 0. Pag 255 ang subnet mask mo at host address ang hinahanap, so that is 0. So ayan, so nakuha ni Martel, ayan. So it become 18 and 2. Ayan, so na-complete na natin. So pag host address ang hinahanap, kapag subnet mask mo ay 255, 0 siya. Kapag 0 naman, ang subnet mask ang hinahanap ay host address, copy the number above. Pag network address, kapag 255, copy the number above. Kapag ang subnet mask mo ay 0 at network address ang hinahanap, 0. Pag host address ang hinahanap, kapag subnet mask mo ay 0, simply copy the value above. Then kapag 255, 0. Makadali. Diba? Opposite ruling lamang. Pag sa network address, kapag 255, copy the number. Kapag sa host address, kapag 255, 0. Diba?
Kaya, confident ako, mapaperfect nyo yung final exam. 117.15. Sisend ko yung PPT tsaka yung link for the recording para may masundan ko naman kayo. May pwede nyo balikan. So, what is the host address? If you have a given subnet mask of 255.0.0, so what is the HA? HA stands for host address. So that become 255. So network address tayo. Copy. Ang hinahanap natin in host. So it become 0. Then 15.2.51. Yan. So ganyan lang po ang paghahanap ng network address at host address together with the subnet mask. So tatandaan, kapag ang question is using the IP address and subnet mask, shown, write out the network address. So paghanapin natin ang network address by using a straight method, kapag network address ka, ang subnet mask mo 255, simply copy the number. Kapag 0, 0 agad. Pag ang question ay using the IP address and subnet mask shown, write out the host address. Kapag host address, kapag 2550, pag 0, simply copy the value. At lahat ng network address nasa kaliwa, ang lahat ng host address nasa kanan. Kaya mapapansin nyo dito kanina, ayan, 10.0.0.0 o 0000. So yan ang test 2 naman, yan, part 2 na. Or test 2 sa exam or quizzes. So test 1, encircle the host portion, encircle the network portion. Test 2, find the network address and the host address with using subnet mask. Okay? So next meeting will be the part 2 of the exam. So exam naman natin will be open index po kasi kailangan natin kasi gagamit tayo ng table para sa next topic natin on Thursday. So that will be open formula naman tayo. Kaya for sure mapaperfect nyo yung exam. So and that will be the end of our part 1 for the IP address. So tatandaan, the IP address that will be the identifier o pagkakakilanlan. Sa pamagitan ng IP address, pwede kang mag-send o pwede kang mag-receive ng data. So kung wala kang IP address o hindi ka binigyan ng IP address, wala kang karapatang mag-send o walang karapatang mag-request ng data. Then the IP address should be unique. Dapat walang katulad kasi magkakaroon ng conflict. And each IP address is divided into 3 classes. Class A, Class B, and Class C. Class A, starting IP address natin is from 1 to 126. Class B, the starting IP address is from 128 to 191, and Class C, 192 to 223. Sa pamagitan ng IP classes ranges na to, malalaman nyo kung ano yung mapupunta sa network at kung ano mapupunta sa host. Okay? And that's the end of our discussion. So the attendance is auto-generated dito sa Zoom. I have the application to indicate or to get the attendance dito sa Zoom meeting natin. Okay? So do you have any questions pa po ba? So always po ba na, yes po, ang subnet mask natin is always 255 and 0 po. So yun po yung default natin. Yan. Na ang subnet mask natin ay 255 at 0 lamang. Pero ang mga classes IP address natin, maglalaro siya dito sa mga ranges. Okay? Yeah. So, sino pa po may question? I hope that I answered the questions. Ayan. So, sino pa po may tanong? Do you have any question or clarifications? Okay, so mukhang wala naman pong tanong. Okay? So, if there's no possible question, so that will be all for today. So, kita tayo. I-review naman natin ulit yan by Thursday. So dadaanan natin dito sa Thursday kasi isang topic na lang naman yun. Medyo mabilis lang naman yung last topic na to. So i-recall natin yan by Thursday kasi face-to-face ulit tayo sa Thursday together with part 2. Okay, so that's it. So thank you. Bye-bye and kita ulit tayo by Thursday.
Okay po. So thank you. Bye-bye. Ingat. Bye, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Thank you.